Welcome to OFW Runner, day 76. Today is March 16, 2017. At may tanong ko ulit sa inyo. Kilala mo ba ang sarili mo? At sa tanong kong to, gusto kong tanongin kung kilala mo ba talaga ang sarili mo? Alam mo ba ang mga kakayanan mo? Alam mo ba ang mga weaknesses mo? Alam mo ba na hindi mo kailangang magpalakasin ang mga weaknesses mo, OFW. Kailangan mo lang malaman kung ano ang strengths mo. Yan ang papag-uusapan natin mamaya. At sa mga bagong manonood, this is my New Day's resolution. Wherein, instead of thinking of a task to complete within the year, I am committing to complete a task or tasks to be completed every single day of the year. Yes. And I am taking a video of it, so I can inspire even just one person to start a habit and make it a good one. And I will see you in an hour. Kilala mo ba talaga sarili mo? Yun ang tanong, right? Hindi kung kilala kasi kilala mo sarili mo. Ang pangalan mo ay ganito, ikaw ay ganyan. Hindi ko nang ginagawa mo, hindi ang pangalan mo. Kung sino ka talaga. Kung kilala mo talaga sarili mo. Sapagkat kung kilala mo talaga sarili mo, pustahan tayo. Walang ibang pupuntahan kundi success. Sabi nila, di ba? Put yourself in a position for success. So, paano yun? Para sa akin, kung kilala mo ang sarili mo, mailalagay mo ang sarili mo sa posisyon for success. Bakit? Kasi wala kang pakialam sa weakness mo at yung mga strengths mo, doon ka lang magko-concentrate. For example, ako. Madaldal ako. Sa tingin ko, magaling ako magsalita. Sabi sa akin naman naging girlfriend ko before, mabulaklak daw ako magsalita. Sabi ng mga kaibigan ko, mabulaklak daw ako magsalita. So, akala ko nung una ay weakness ko siya sapagkat ikinakahiya ko dahil sinasabi sa akin, ang daldal mo naman. Alam ko lang na to, pero ngayon, kung na-realize ko, kung dito ako nag-concentrate dati pa, kung nalaman ko lang, nakilala ko ng sarili ko dati pa, na ako ngayon taong madaldal, pero may sense naman. At ngayon na ang result nakaka-inspire ako ng ibang tao para magbago sila. Iba. Sa isang daang nakausap ko na magkaroon ng or maging aware sa kanilang financial education or financial life or financial intelligence, pataas nila yung financial intelligence nila. Sa isang daan na nakakausap ko, kung may makinig na sa akin na isa, proof na sa akin yun. Proof na sa akin yung isang yun, may nagawa ako mabuti para sa kanya. So, at yung feeling na, yung pagpapasalamat niya sa akin na, salamat at na bago mo yung pag-iisip ko tungkol sa pera, tungkol sa paghawak ng pera, okay na ako dun. Ipupusta ko na lahat. Kumbaga, sa tingin ko ito na yung posisyon para sa akin for success. Ang kagandahan nito ay kapag kilala mo nga talaga ang sarili mo, wala ka nang, katulad sabi ko kanina, wala ka nang pakialam sa weaknesses mo. As in, hindi mo siya iniintindi. Wala siyang dating sa'yo. Ibig sabihin nun, kahit nagkamali ka dahil sa weakness mo, wala ka rin pakialam. Mag-move on ka na. Hindi ka tulad dati, I'm sure nangyari sa buhay niyo to na pag nagkamali ka, nalulungkot ka, parang down na down ka, parang stressed out ka, parang hiyang-hiya ka sa weaknesses mo. Ngayon, kung kilala mo na ang sarili mo, na alam mong weakness mo yon, alam mo na hindi mo kailangang mag-concentrate doon. Move on ka na. Mag-concentrate ka na lang kung paano mapagandahin ang iyong strength. At kung kilala mo talaga sarili mo, pustahan tayo magiging successful ka. Kilalanin mo ang sarili mo, meaning, doon tayo sa mga specifics. Gastadora ka ba talaga? Right? Nakakapag-ibong ka ba talaga consistently, for example? Bigyan ko kayo ng medyo specific na example. Kung kilala mo ang sarili mo at hindi ka talaga nakakapag-ipon ever, consistently, gawin mong automatic. Gawin mo na meron kang automatic na mababawas sa sweldo mo, tapos mapupunta sa ibang account, tapos hindi mo na nakikita yon, right? So, nang sa ganun, nakakaipon ka nang hindi mo nararamdaman, right? Kasi ako, nakilala ko ng sarili ko na hindi ko kaya mag-ipon ng ganun eh. Yung itatabi ko, lagi kong nagagastos.
weakness ko mag-ipon. So, iyo, automatic ko na yon. O, di hindi ko na siya iniisip. Isinatap ko isang beses, tapos hindi ko na iniisip ever. So, pero, alam ko, na ayoko nang ulitin na strength ko yung pagsasalita. So, doon na lahat. Ipupost ako na lahat doon. Kaya ako gumagawa ng video vlog na to. Dahil gusto ko pang hasain ang strength na ito. Sa araw-araw nagsasalita ako, sa araw-araw na nakikinig kayo, nabibigyan niyo ako ng buhay na kahit pa paano ma-inspire ko kahit isang tao, okay na ako doon. So, kaibigang OFW, alamin mo ang strength mo at ipusta mo lahat doon. At kung kaya ko tumakbo, maglakad or mag-jog ng 365 days ngayong taon, alam ko, kaya mo rin, kaya mong ipusta kung saan ka magaling.